Kaugnay na balita, malaki ang naging pinsala ng Bagyong Ruby sa ari-arian sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar. Karamihan sa mga bahay, infrastruktura at pangkabuhayan ay sinira ng bagyo. Gayunman, agad na kumilos ang lokal na pamahalaan upang matulungan at mabigyan ng relief assistance ang mga pamilyang apektado ni Ruby. Nagbabalik ang aming kasama si Haji Caminio para sa detalye. Matapos ang halos 8 oras na pananalasa, ito na ang iniwang bakas ng Bagyong Ruby sa Borongan City. Maraming bahay at ari-arian ang nawasak, maging ang ilang struktura ng gobyerno. Nasira din ang pundasyon ng mga gasoline stations habang ang mall naman na ito tinamaan din. Pinakamatinding iniwan ng bagyo ang mga nakaharang sa mga kalsada. Nagbagsakan kasi ang mga punong kahoy, debris, bubong ng mga bahay at poste ng kuryente. Ang mga residenteng nagsilikas, ito na ang naabutan pag-uwi sa kanila. Ang magandang balita dito, base sa tala ng city government, 0 casualty ang ulat ng 44 na barangay sa lungsod. Ang nalalabing-labing 3 ay hindi pa nakakapagsumite ng report. Agad na pinauwi ang mga residente upang makapaglinis ng kanilang bahay. Yun nga lang, hindi pa pinayagan yung mga delikado pa ang uuwian, lalo na ang mga naninirahan sa coastal areas. Nananatiling sarado ang mga establishmento kaya hindi pa makakausad ang ekonomiya sa lugar. Base na rin sa direktiba ni DILG Secretary Marojas, inuna ng DPWH ang pagsasagawa ng clearing operations upang madaanan ang mga kalsada para sa paghahatid ng relief goods at para na din sa mga motorista. Naabutan pa ng PTV News ang pag-alis sa nakaharang na poste ng kuryente sa may Borongan downtown. Sa mga sandali pong ito ay nananatiling malakas ang hangin at pabugso-bugso naman yung ulan dito sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Ruby. Pero kung ikukumpara natin yung kagabi, talagang mas malakas yung pagbayo ng Bagyong Ruby dahil naka-landfall pa lamang siya doon sa may bahagi ng bayan ng Dolores. At talaga pong nasira na yung mga punong kahoy at naglaglaga na rin po yung mga kawad ng kuryente, nasira po yung mga kabahayan. Kitang-kita naman po yung talagang devastation na dulot ng Bagyong Ruby. Pero ang isa pa pong kapansin-pansin dito ay yung nakikita natin ngayon na pagbabago sa itsura o sa kulay ng tubig ng dagat. Pero ayon sa mga nakausap ko mga residente, normal lamang daw yung tila kulay tsokolate na yan dahil naghahalo daw yung tubig ng ilog at ng dagat tuwing bumabagyo sa kanilang lugar. Bukod sa mga nakaharang sa daanan, problema din ang iniwang baha ni Ruby sa maraming barangay. Ang seminaryong ito hindi rin pinalampas ng bagyo. Umabot hanggang sa lampas tao sa unang palapag ang baha. Ayon kay Father Ben Oronia, hindi raw nila inaasahan ang ganoong kalalim na baha. Lalo pat dito na talaga nila pinatutuloy ang mga residenteng inilikas. Ngayon lang ito nangyari yung talagang tumas yung tubig, no? Kaya mag-expect man kami kung tumas mga tubig hanggang siguro ito lang sa knee. Kaya nagulat talaga na tuhod. Nagulat talaga ako kanina na ang bilis ng pag-akyat ng tubig. Sa kwarto ko, nasa baba yung yung room eh. Kaya dito nilagay yung Blessed Sacrament. Kasi parang safe. Safe. We weren't expecting na yung tubig talagang tataas. Yung iniisip lang namin yung hangin. Kaya na-safe yung lugar. Ginaw na ginaw pa ang evacuee na si Aling Teresita ng aming makausap. Pasalamat na lang siya at nakaligtas siya mula sa rumaragas ang tubig. Asya nga di kami nauli pa kay waray pa namuulian dito kay wasautan ng balay kay ligid ang dagat na may sirinada. Di pa nga ako nanay haigbaw tako nanay nga ugangan 94 na edad. So hindi pa pinapalugsong ka. Bagamat 0 casualty, hindi dito natatapos ang trabaho ng provincial at local government. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief at clearing operations upang matiyak na agad makakabangon ang mga residente mula sa hagupit ng Bagyong Ruby. Kasama sina Marlon Guardiario at Joel Mamaril para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caminio, Borongan City, Eastern Samar.